Nasa 30 lalawigan ang nakakaranas ng dry spell dahil sa El Nino phenomenon. Ayon yan, sa Pag-asa, milyong-milyong pisong halaga na ng mga produktong pang-agrikultura ang napipinsala nito. Makibalita tayo kay Mark Bongat. Kuha ang videong ito ng isang guro sa Ligao National High School sa Albay. Trending ngayon sa internet ang video. Nabulabog ang mga estudyante nang mamuo ang tila isang maliit na ipu-ipo sa playground ng paaralan nitong Marso. Tinatayang umabot sa taas sa 20 metro ang ipu-ipo bago ito naglaho. Pero maya-maya pa, muli na naman itong namuo. 4 na beses itong paulit-ulit na naglaho at namuo. Mag-trip, grabe, mag-trip! Ayon sa Pag-asa, dust devil ang tawag sa ganito na karaniwang nangyayari tuwing mainit ang panahon. Umaakyat daw ang hangin mula sa mainit na lupa at humahalo sa malamig na hangin. Dito nabubuo ang pag-ikot ng malakas na hangin na kadalasang tumatangay sa mga magagaang bagay tulad ng dahon at alikabok. Pag sterlis kasi, nagdadala yan ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean at nagkakaroon tayo ng mga convective clouds at cumulonimbus clouds na naging dahilan para magkaroon ng mga thunderstorm. So, yung dust devil, yun yung epekto nga ng biglaang pagpapalit ng temperatura. Kung ang epektong ito ng init ay kinamamangha ng ilan. Ang ilang taga-Cotabato naman namro-problema dahil sa mainit na panahon. Nagkabitak-bitak na mga lupa sa mga palayan sa probinsya. Gaya sa mga bayan ng Alamada, Banisilan, Alyosan at Pigkawayan. Matagal na rin hindi umuulan sa lalawigan, kaya tuyo na rin ang mga irrigation canal. Pati ang mga alagang hayop halos wala nang mainom na tubig dahil sa kawalan ng supply. Ang mga isda naman sa Cabacan River nangamatay na dahil din daw sa mainit na panahon. Pero ayon sa mga taga-BIFAR, posibleng dahil din ito sa pagtatapon malapit sa lugar ng waste products ng isang sugar mill company. Milyon-milyong pisong halaga na rin ang napinsala sa pananim sa Negros Occidental. Pinakapektado rito ang lungsod ng San Carlos. Kaya naman isinusulong ng mga magsasaka ang pagsasagawa ng cloud seeding para maulanan ang mga tanim sa lalawigan. Ang mga alagang baka naman sa Luwag City nagkakasakit na dahil sa init. Kung hindi sinisipon, nagdurumi at walang ganang kumain ang mga hayop. Pinuntahan ng City Veterinary Office ang mga ito para maturukan ng gamot ang mga may sakit na baka. Sa mga ganitong panahon daw, mainam na madalas na painumin ng tubig ang mga alaga para maiwasan ang dehydration at heat stroke. Sa tala ng Pag-asa, hindi bababa sa 30 lalawigan ang nakakaranas ngayon ng dry spell dahil sa El Nino phenomenon. Patuloy raw itong mararamdaman ngayong Abril at inaasahang titindi hanggang sa pagtatapos ng taon. Mark Bongat, Nagbabalita, Pilipinas.